A few Hi guys! For today's vlog ay ito yung araw na dumating na kami dito sa island. Nagpahinga lang kami konti at ito nga pupuntahan pala namin yung pinagmamalaki namin dito sa island, yung Parola or di kaya yung lighthouse. Naging rush nga ito ang aming pagpunta kasi yung araw na ito ay Huwebes Santo at kinaumagahan ay Good Friday at hindi kami makakagala. Bali malayo pala dito sa amin yung lighthouse at kailangan mo sumakay ng motorbike o di kaya ng tricycle. Nag-uusap nga kami dito ng Daddy Afam at gusto nga niya ay maglalakad na lang kami. Gustuhin ko man yun nga lang ay wala na kaming time na maglalakad dahil medyo hapon na nga din ang pagdating namin dito sa island. Excited nga din ito ang mga bata na gustong sumama sa amin. Wala kaming motorbike o di kaya tricycle ay ito nang hirap na lang pala ako sa aking uncle ng tricycle. Kung sino lang yung mga malalaking mga bata ay yun lang ang sinama namin at ito na naman ang mga maliliit ay hindi na namin sinama. O naman ay dito na ako sumakay sa aking pinsan na si An dahil meron naman siyang motorbike at ito nga marunong naman siya mag-drive at ang galing nga dito pagdating namin sa Dangkalan kasi nga nakakalsada na yung daanan dito ngayon. Kaya hindi na mahirap dito dumaan lalo na pag tag-ulan. Sa area lang kasi namin ang hirap daanan lalo na pag tag-ulan. Magaling mag-drive itong aking pinsan na si Justin ay dito ko na pinasakay yung aking afam at ang aming kana. Medyo natatakot kasi ito ang aking afam sumakay ng motorbike pag nandito sa island kaya ito hinahanapan ko talaga siya na magaling mag-drive. Ito talaga ang kagandahan pag nandito ka sa island at hindi ka talaga mabuburing kasi pag medyo hapon na ay ito na nga nagtipon-tipon na ang mga tao. Alam nyo ba sa area pala namin ay walang tubig lalo na pag summer ay ang hirap talaga kaya dito pa kami pumupunta at dito kami umiigib. Noong mga bata kami ay madalas talaga kami dito nag-iigib at yung sinasakyan namin ay bangka pero ngayon ay bike na lang. Hindi lang kami nag-iigib dito ay dito din kami noon naglalaba. Medyo umiba na nga yung lugar kasi ngayon tingnan mo naman nag-upgrade na. Dahil yung nandito na ay yung mga beaches na. Ang layo na talaga ng pinagkaiba noon kaysa ngayon. Malaki din pala itong mga mare ang aming island. Pag pumunta ka sa ibang baryo ay kailangan mo talagang sumakay ng tricycle o di kaya yung motorbike kasi medyo malayo. Bali yung transpo pala namin dito ay ito tricycle o di kaya yung motorbike. Mayroon din pala ako dito nakikitang Rosco pero hindi ko alam kung paano nila nadala dito sa island. Enjoy nga ito ang aming mga kasamang bagets kasi ito nakakagala sila, charis. Ang area na ito na papasukan namin ay ito na yung isang barangay, ang barangay Hintutulo. Sa area namin, lahat ng mga estudyante ay dito pala kami nag-aaral ng elementary. Nag-aaral pa kami ng elementary. Ito yung tulay ay wala pa ito at iba yung aming daanan. Ngayon ay wala na talagang kahirap-hirap yung mga daanan except na lang doon sa area namin kasi hanggang ngayon ay ang hirap pa talaga lalo na pag tag-ulan. Ang swerte ng mga estudyante na ngayon kasi pag pumapasok sila sa school ay naka-motorbike. Di kagaya sa amin noon ay talagang nilalakad lang namin mula doon sa area namin hanggang dito. Ito na yung barangay Hintutulo at hindi ko na nga nakuhanan or na-view yung elementary school. Sobrang alikabok ay ito nga mauna na kami pala dito sa kanila. Sumusunod na din pala dito ang Daddy Afam at ang aking pinsan at ang aming kana. Ilan naman ngayon ang una-una kasi kami ay ito. Huminto pala muna kami dahil ang aking pinsan ay ito bumili ng gasolina. Marami na talaga dito mga tindahan sa gilid ng kalsada kaya kung ikaw ay mawawalan ng gasolina ay hindi ka naman ata mahihirapan. Yun nga lang, mag-expect ka talaga pag nandito talaga sa island. Syempre medyo mahal talaga dito yung mga bilihin. Kasi pag nananindahan ay sobrang napakalayo at pupunta ka nga pa talaga sa city. Hinintay pala nila kami dito nila Daddy Afam at ito na nga nandito na sila sa aming huli. At ang next area na papasukan natin ng mga maray ay ito pala yung Bangkal. Bilong pala ito siya sa barangay Hintutulo at nandito nga pala yung National High School. Dito pala ako nag-aral ng first year high school at pagkatapos ayun nga nag-transfer na ako doon sa estansya. Simula nung lumipat ako ng school sa estansya ay doon ako natuto kung paano mamuhay mag-isa or maging independent na malayo sa mga magulang. Yun nga lang, sobrang napakahirap na mawalay sa mga magulang. Aming buwan talaga bago ka makapag-move on. Well, kung hindi ako naghirap, hindi ko ito magiging tadhana ang aking afam at ang aking kana, charis. Lagi ko nga nakakalimutan ipakita sa inyo yung high school dito sa island namin. Ibang-iba na din kasi ngayon ang high school noon kaysa ngayon. At hindi ko nga din pala ito na ipakita sa aking afam. Kahit medyo mahirap ka pala dito sa amin yung electricity, ay hindi naman nagre-reklamo itong aking afam. Pero natutuwa na ako ngayon kasi nga ito magkakaroon na pala dito ng electricity ng 24 hours. Kaya sakto lang pagbalik ulit dito ng Daddy Afam ay magkakailaw na hanggang magdamagan. Medyo malapit na pala kami dito sa lighthouse or Parola at yan nga medyo malayo talaga pag galing sa amin. Dito sa area kung nasaan nakatayo yung Parola or lighthouse ay ito ay bilong na sa barangay Cantil at ang tawag sa area na dito ay Kawol. Dito palang nakakamangha na yung view lalo na pag nandoon ka sa taas ng Parola. Dito sa area ng Kawol ay parang kagaya din ito sa area namin na halos wala ng mga tao kasi nagsilipatan na sa city. Mayroon din sila dito sariling plaza at
ang kanilang fiesta pala dito ay April. Makalipas ang ilang minuto sa pagdadrive, finally ay nandito na pala kami sa Parola. Bali, nandito pa lang pala kami sa baba at hindi pa kami nakaakyat sa taas. Dahil hinihintay pala namin dito yung susi kasi ngayon hindi na pala basta-basta makaakyat mismo doon sa pinakamataas kasi ngayon nakakandado na. At mayroon na din kasi entrance daw bago makaakyat doon mismo sa taas. Dahil medyo malayo ngayong kuhanan ng susi ay ito aakyat pala muna kami at doon na lang kami maghihintay sa taas. Hindi ko alam kung magkano yung entrance ng bawat isa sa amin kaya pag kinulang ako ay uutangin ko na lang, charis. O siya, hanggang dito lang muna. Salamat sa panonood. See you on my next vlog.